Magandang umaga sa inyong lahat mga kasambahay. Samahan nyo kami sa isa namang Friday na puno ng pag-ibig, pag-asa at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya. At dahil Friday ngayon, bukas po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po natin sa ating MCGI Clinic ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yang alas 9 ng umaga. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito naman po ay bukas araw-araw from Mondays to Friday. Pero ang registration time po mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. to 12 p.m. Habang tuwing Biyernes naman po ay same sa ating Marikina Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At tuloy-tuloy naman sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po natin ay nasa Barangay Bangot, Bambang, Nueva Vizcaya. Ang unit number 2 ay nasa Barangay Santo Cristo, Tarlac City, Tarlac. Ang unit number 3 ay nasa Purok 2, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang ating unit number 4 ay nasa Barangay Tuburan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Kabugaw, Ibisan, Capiz. At ang ating unit number 6 ay nasa Barangay Campagao, Bilar, Bohol. Sa mga kasambahay natin na malapit sa area na yan ay punta na kayo at libre ang ating medical services. At isang masaya ang ating Friday morning dahil meron tayong makakasamang cute at talented pets. Kung ano ang mga showcase nilang talent, abangan nyo yan mamaya. Dahil hindi rin mawawala ang ating health reminders para sa araw na ito. Kung kayo o ang malapit sa inyo ay diabetic, mainam na balanse ang kanilang diet para maiwasan ang complications sa kanilang kondisyon. Kaya abangan nyo po mamaya ang recommendations and advice ng ating health expert sa ating usapang pangkalusugan. Ayan. Sa mga kasambahay natin, marami tayong kilala na talagang media betis. Ngayon, time check muna tayo. Ngayon ay 6:49 na ng umaga. Kumustahin muna natin ang isa pa nating kasama na ngayon ay nasa MCGI Charity Center sa Marikina City. Good morning, Sis Tini. Kumusta dyan? Samahan mo naman ako dito. Mamaya balikan natin si Tini. Kasama naman natin siya, wala lang tayong audio team. Mamaya malaman natin ang balita mula sa ating MCGI Charity Center dyan sa Marikina City. At marami tayong mga public services na handa ngayong araw. Mamaya makibalita naman tayo sa ating Diagnostic Center. Para sa mga kasambahay natin na ngayon pa lang nakatutok sa ating programa, bukas po ang ating Charity Center sa Marikina, located on number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kasambahay natin na late nagising, habol na po dahil kung aabot naman tayo sa ating registration, ma-accommodate po tayo ng ating mga staff. Ngayon naman, balikan natin si Tini. Tingnan natin kung maririnig na natin. Good morning, Tini. Good morning, Josh. Marinig na ba ako? Alright. Sige, go ahead. Ayun. Parang mag-isa ka dyan. Sorry, hindi kita masasamahan kasi dito muna tayo sa clinic. MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At kung makikita nyo po sa aking likuran mga kasambahay, tuloy-tuloy yung pagsiservisyo ng atin pong mga kasama from Members Church of God International at syempre yung pagpaparehistro ng atin pong mga kasambahay. Kasi naibalita ko sa inyo, no,
nandito po tayo ngayon sa ating registration area. At para mas magkaroon tayo ng kaalaman sa tamang pagpaparehistro dito po sa ating MCGI Clinic, kasi nagkaroon po tayo ng ilang mga changes mga kasambahay para mas maging maayos po yung pagsiservisyo natin para po sa ating mga pasyente. Kasama po natin si Sis Cyril Ira para po sa atin pong steps para malaman po ng ating mga kasambahay ano po ba yung mga dapat nilang gawin pagpunta po nila dito sa ating MCGI Clinic. Good morning po, Sis Cyril. Good morning po, Miss Tini, and then sa lahat po natin pong mga kasambahay. So ang ating pong flow po para po sa ating pong patient journey, ang ating pong flow and services natin para sa kanila. Of course, pagdating pa lang po sa ating entrance, wini-welcome natin ating mga clients, ang ating po mga patients, para of course maramdaman po nila po yung pag-welcome natin sa kanila. And then at the same time, andun po yung ating pong mga kasamang marshal and ang ating security para i-check din po yung mga bag nila for security. And then from there po sa entrance, binibigyan na natin sila ng sequence number o yung pong mga color ID natin na kung saan binibigyan po sila ng color blue for priority, color red kung emergency if ever meron po, and then yung color white naman po for regular po. So from there po, sa entrance pa lang, nakasequence na po yung mga patients natin kung saan sila dapat mag-proceed for the registration area. Na kung saan, ang nasa likod natin, Miss Tini, ito po yung tinatawag natin na priority registration. Sila po yung mga nakapalob for senior, PWD, mga buntis at may dalang bata po. Okay po. So kung nabigay na po sa, or kumbaga na separate na sila dun sa mga colors, sino po ba nagsiseparate po ng mga colors na yun? Sila rin po ba? Sila po ba yung magsasabi na, dito po kasi ako magpapa-check up or mag-emergency po yung kaso ko, or meron pong magde-designate ng mga colors na yun? Available po yung ating po mga MCGI nurses, kasama po na nag-triage sa ating mga clients. Sila po nag-assess kung ang ating mga clients ay based doon sa age po, nakapaloob for regular or priority. And then at the same time, ini-screen ng ating mga nurses kung sila po naman ay need po talagang bigyan ng priority para po sila po ay maibigyan ng attention medical pang-una po. So nurse po natin na nag-assess po. Yun. So, hindi tayo basta-basta pwedeng kumuha po ng colors unless ibigay po talaga sa atin. And once po na makapila na sila doon sa mga areas kung saan po talaga sila ilalagay ng ating mga nurses, what's next po, Miss Cyril? Ayan, next naman po natin after mga triage, yung ating registration area na kung saan nandito po yung ating mga kasamang para social worker po and ang ating mga secretary para po kunin po yung mga social intake information and then ang kanila pong medical information at the same time, kinukuha po yung mga socio-economic information, yung po kanila po mga IDs, information, para alam po natin kung hanggang saan natin sila pwedeng matulungan if ever po may mga additional services sila na pwede pong need na i-avail. Ayun po. Ayun. And speaking of services, mga kasambay, mamaya iisa-isahin natin yung mga services na ino-offer natin ngayong araw para po doon sa mga habol, pwede pa silang makapunta. Okay, so what's next po, si Cyril? FYI lang pala, Miss Tini, sa ngayon po kasi computerized na po yung ating pong ginagawa for registration. So lahat ng ating mga clients, ating mga patients, ay pinipicturean po ng ating mga secretary, ng ating mga para-social worker po, para po ma-include na po, ma-save natin sa ating database as sa kanila pong profile. So andun po yung social intake form and then medical information para lahat ng need na information po ni Doc, ng ating social worker, nandun na po. Okay. So when it comes to their privacy, si Cyril, kasi baka yung iba, ay, naku, kukunin yung mga info ko, ayoko ibigay. Tapos ayoko magpa-picture, baka kung saan magamit yung picture ko. Paano po ba natin sila makakonvince na okay lang po na makuha natin yung kanilang mga personal information? Kaya po social worker po, para po i-orient po sila, bigyan po sila ng idea. Tayo po ay meron po tinatawag na NDA, no disclosure ng ating agreement or information. Sinesecure natin ng mga information ng ating pong mga patients, ng ating mga clients. Exclusive lang po sa ating pong charity center. Hindi po natin siya ibibigay sa kung sino pa man, kundi exclusive lang po sa atin, privately po.
Ayun, mga kasabay. So, di po kayo kailangan kabahan. Meron po tayong non-disclosure agreement dito. Protektado natin, no? Kumbaga, iniingatan din natin yung privacy ng atin pong mga pasyente. Siyempre, may Data Privacy Act tayo, no? Yes po. Opo. And then yung po mga picture po nila, secure po sa ating po mother, yung system po na ating pong computerization, yung ating pong tinatawag na EHR, yung pong health record natin, kumbaga internationally po kasi ini-standardize na po natin ating po mga profile. Kaya even saan po sila pumunta po na charity center, pwede po nilang i-open, pwede po nilang ma-access yung information po. Ayun po, Miss Tini. Ayun naman pala. Kaya pala kailangan yun. So kahit saan ka mapunta, basta may MCGI Charity Center, yung record mo, pwede ring ma-check ng mga doktor kung nasaan po kayo. Kasi ang dami nating mga charity centers, mga kasambahay. Meron sa Valenzuela, sa Parañaque, hanggang sa Davao, meron kayo mapunta at kailangan nyo magpa-check up. Merong MCGI clinic, yung info po ninyo, hindi na kayo ulit mahihirapan mag-explain sa mga doktor kasi makikita na rin agad ng doktor yung mga information about po sa inyo. Okay. Correct po, tama po kayo dyan. So kahit po sa Jen Luis or sa Tagum sila pumunta, makikita po yung information po ng ating mga clients and inform din po of course sa ating po mga staff po na hindi po sila dapat mag-disclose na information na ating po mga patients. Ayun. Yung po yung kinocomply po natin. Ayun, salamat sa Diyos. Clear po yan, mga kasambahay. Ha? Clear din yan na in-explain sa atin ni Sis Cyril. And after po nun, Sis Cyril, ano naman po ang kasunod? After po noon, medyo nasa kalahati na tayo. Next na po natin ang ating pong vital signs area natin. Ando naman po yung ating mga kasamang mga nurses, na ating pong mga NAR po, na kung saan kukunin po yung kanila pong mga vital signs, yung pong mga chief complaints po, and then at the same time, yung pong kanila pong mga vital signs, yung weight po, na necessary na malaman po ng doktor po natin. Okay. Ayun po. So kapag nalaman or nakuha na po yung vital signs, na-check na po yan, pwede na po ba sila pumunta sa ating mga doctors or hindi pa po? I-assist sila ng ating po mga staff po para po makaproceed na po sa ating po mga doctors. Yun. Doon naman po natin sila bibigyan po ng number na kumbaga meron silang ID number kung ano po yung number nila for medical consultation or kung sila po ay sa optical service, may panibago pong ID tayo na pinamimigay. So yung pong priority, for example, may kulay blue po, ayan, iiwan po nila yan sa nurse natin dito sa may vital signs and then papalitan naman po ng sequence number na service number naman po para siya naman po alam po ng clients natin pag ilan na siya sa Okay. medical, ganun po, or sa optical. Ayun po. So kung medyo malilito kayong mga kasambahay, nandyan naman po yung mga volunteers natin, pwede po kayong magpa-assist sa kanila kung ano po yung susunod na gagawin. Okay po, so after pong konsulta na no sa atin pong mga doktor kasi nakapila na po sila, nakakuha sila ng bagong number, nakausap na po sila ng doktor natin. Ano na po ang susunod na step natin? So ang next po doon, it's either kukuha na po sila ng mga ng medicine sa ating pong pharmacy or kung sila lang po ay i-refer na ating mga doctors sa other services or kung sila po ay magpapalaboratory. So meron tayong available na other services like physical therapy and then meron tayong ECG at yung po mga laboratory procedures na pwede po nilang ma-avail po, Ms. Tini. So once na natapos na po nating mga clients po yung mga other na referrals. Kung tapos na po sila for laboratory, babalik po sila kay doc, ipapabasa po ulit yung result po para mabigyan naman po sila ng prescription, ng reseta at sila naman po yung mag-proceed sa ating pong butika. Ayun po. Ayun, mga kasambahay. So, libre po yan lahat, no? Yung gamot, yung laboratory, yung other services natin, yung konsulta sa doktor, pati po yung pagkain dito sa ating MCGI Clinic, wala na po kayong aalalahanin, mga kasambahay. So, pupunta na lang po talaga kayo dito. And speaking of services, no, maibalita na natin sa ating mga kasambahay, baka makalimutan pa natin, baka may mga nagtatanong na dyan. Yung mga free services po natin ngayong araw dito sa ating MCGI Clinic, meron po tayong medical consultation, meron po tayong pediatric consultation, optical with free reading glasses, OBGYN consultation, at meron din po tayong dental services. Kasama po dyan yung check-up, yung extraction and dentures. At gaya ng nabanggit ni Sis Cyril, meron po tayong other services gaya ng ECG, CBG or sugar test, urinalysis, physical therapy at hemoglobin A1C
test. So, yun po yung mga pwede po ninyong ipacheck dito mga kasambahay. Yun po yung mga pwede ninyong ipakonsulta sa atin pong mga doktor. And once po na makakuha na ng gamot sa pharmacy, ano na po ang susunod, si Cyril? Meron po tayong mga ino-offer na other services like yung sa government na in-extend natin yung pong mga affiliation natin sa Pag-ibig, PhilHealth para ma-orient po sila kung ano po yung pwede po nilang ma-avail na other services, benefits po being member po ng Pag-ibig or ng PhilHealth. And then at the same time, nag-offer din po tayo ng legal service sa kanila po. Baka meron din silang pong concerns sa kanila pong mga legal matters, yung papers, documents, IDs, retirement, pwede rin po mag-asa ating pong abogado po. So kasama po yun sa libre po, Miss Tini. Ayun, no? So nakakuha ka na ng gamot, pati pala mga serbisyo ng government agencies, pwede rin po kayong makakakuha mga kasambahay. Basta pumunta lang po kayo dito sa MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At pwede na kayong umuwi pag natapos nyo na yun lahat, no? Si Cyril. Yes po. Pero baka gusto po na dumaan sa ating pong MCGI information. Ando po yung ating pong mga kasamang servants. Baka po meron silang gusto po na i-ask sa ating mga coordinating centers. Bigyan natin sila ng information sa ating pong mga MCGI activities. Pwede rin po natin silang papuntahin sa table po ng ating pong mga MCGI servants. Ayun po. Ayun. Doon sa mga na-curious, bakit kaya to ginagawa ng MCGI, no? O sino ba Tama ang po. MCGI? Pwede rin po kayong magtanong sa atin pong mga kasamang volunteers. Ayan, salamat po sa Diyos si Cyril, no? Medyo na-istorbo po kita. Busy po kasi si Cyril. Isa po talaga siya sa pinaka-busy staff dito po sa ating clinic. Salamat po sa Diyos, Salamat si po sa Cyril, Diyos. sa pagpapa-unlock sa amin. At yun nga mga kasambahay, kanina pa pong alas 5 ng umaga nagsimula yung atin pong registration dito po sa ating MCGI Clinic at magtatapos po yan ng 9 a.m. So dun po sa mga habol, marami pa po, ilang oras pa po ang nalalabi para makahabol po kayo dito sa ating MCGI Clinic. Again, we are here at 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And this time, balikan muna natin yung broski ko. May kasama na kaya siya, no? Sa studio. Hello, broski Joshua. Kamusta ka dyan? Masikip ang ating studio. Ako lang yata ang kasya ngayon. Maraming salamat, Sis Tini, at maraming salamat, Sis Cyril. At sa ating mga volunteer doctors na nakikiisa sa ating gawain ng MCGI, maraming salamat po. At sa patuloy niyong pagsuporta sa mga gawain na sinimulan pa nila Kuya ng matagal na panahon na matagal nating ginagawa itong mga libreng services na ito para sa ating mga kababayan. Ngayon naman, makibalita tayo sa isa pang ating libreng service mula kay Sis Dency Andres sa MCGI Diagnostic Center. Kumusta po dyan, Sis Dency? Yes, good morning, Brother Joshua. Good morning po mga kasangbahay. Siyempre, good morning, Kuya. Salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon na tayo ay muling makapagbigay tulong at makapag-assist po sa atin pong mga kababayan at kapwa-tao. Dito nga po sa ating MCGI Diagnostic Center. Araw pong muli ng Biyernes, tayo po ay pagkakataon na tayo po ay matulungan po natin ang ating pong mga kapwa-tao na maasistihan sila, mabigyan ng mga free medical services. Ayan po. Dito po sa atin pong MCGI Diagnostic Center located at Barangay Sampaloc dito po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Nagsimula po ang ating registration alas 5 ng madaling araw at magtatapos po ang registration ng alas 9 ng umaga. At tuloy-tuloy po iyan na mababital signs, makunan sila ng mga information bago po makausap ng atin pong mga volunteer doctors. At ngayong oras nga pong ito, kasama ko po si Tatay Conrado Catli. Ayan po, isa po sa mga pumila po kaninang madaling araw. Ayan po. Dito po tayo, Tay. Good morning po, Ay, Tatay good morning Conrado. Po. At saka po sa lahat ng MCGIs, membro. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Kumusta po kayo, Tatay Conrado? Sa ngayon po, medyo mataas po yung presyon ko. Kaya nagpunta ako dito para magpa-check up. Kasi baka ma-one time ako, mahirap na. Ayun po, salamat po sa Diyos. Opo, dapat kung mayroon na po tayong nararamdaman na hindi maganda sa atin pong katawan, lalo na po tayo ay nagkakaedad na. Opo. Ayan po, sa awa, tulong po ng Diyos ang mga kapatid po mula po sa MCGI Diagnostic Center. Ayan, salamat po sa Diyos at nalaman po ninyo Opo, na opo. meron po tayong mga free services po dito. Paano nyo po ba nalaman, Tatay Conrado, na Kasi meron po dito? Ito po foundation na ito, sinabi po sa akin ng ate ko para magpatingin dito
At libreng check-up, libre sa lahat. Alam kang babayaran. Ganon din naman po sa ibang government official, ganon din sa mga government po, ganon din naman. Kaya lang, mas malapit ako dito, kaya pumunta po ako dito para mabigyan ako ng lakas panibago. Ayan po. Opo, Tatay Conrado. At mamaya po, sa tulong po at awa ng Diyos, pagka nakausap na po kayo ng atin pong mga doktor, syempre kung ano po yung kailangan po ninyong gamot, ayan, libre rin po namin itong ibibigay para sa inyo. Handog po ng mga kapatid mula po sa MCGI, Members Church of God International. Syempre sa pangunguna po yan ng aming Kuya Daniel Rason. Ayun po. O kung ano ba po yung kakailangan ninyo, sabihin nyo po lahat ng inyo pong nararamdaman para ma-advise. Sasabihin ko po lahat talaga ng nararamdaman ko sa katawan para naman matulungan pa ako. Ayan po. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Sige po, baka po meron din po tayong mga kakilala, ayan, kapitbahay na hindi pa rin po alam. Baka po may nararamdaman na rin po sila sa kanilang mga katawan. Pwede po. Sige Tiyak po yun na pupunta po rin sila rito para mabigyan din sila ng assist para gamutin o mapagaling, mapacheck up sila. Marami pa po. Sigurado pong may pupunta rito kahit ng mga kamag-anak ko. Pagka nalaman nilang nandito ako, pupunta rin po sila rito. Opo. Nakapag-almusal na po ba kayo, Ay, Tatay tapos na po. Conrado? Nagbigay po ng foundation ng lugaw. Pinakain nilang lugaw dito sa buo dito. Lahat ng pasyente, lahat ng membro, pinakain po sila ng lugaw. Napakaayos po. Salamat po sa MCGI. Salamat po sa foundation. Salamat po sa Diyos, Tatay Salamat po sa Conrado. Diyos. Salamat Opo. po. Sige po, salamat po sa Diyos, Sige po, Tatay salamat Conrado. po. Opo. Bye-bye na po. Ayan, Brother Joshua, salamat po sa Diyos sa mga pagkakataon na mayroon tayo na tayo po ay makakatulong sa atin pong mga kapwa at kababayan, lalo na po sa atin pong mga kababayan na may mga edad na o kahit hindi may mga edad, yung mga bata, mga anak po natin, ayan po, sa tulong at awa ng Diyos ay makiter po natin sila, mabigyan po natin, may apply natin ang ating pong mga kaalaman na sa tulong at awa ng Diyos ng may pag-ibig at maigawa po natin, ayan, katulad ng ipinapaalala po sa atin ng atin pong Kuya Daniel Rason. Ayan po. At para nga sa iba po nating mga kasama po, mga kasambahay, kung kayo po ay kagigising lamang hanggang alas 9 po, ang atin pong registration dito sa ating Apalit, Pampanga MCGI Diagnostic Center. Ang mga free services po na maaari po ninyong i-avail, meron po ditong adult medical consultation, sa pediatric consultation, dental services, check-up, extraction at dentures, optical services, eye examination with free reading glasses, ophthalmology consultation, ayan, sa atin pong mga other services, meron pong x-ray, ECG, laboratory, physical therapy, at kung kailangan nyo pong kumausap ng ang mga abogado, libre din po ang atin pong legal consultation. Ayan po. At magbabalik po kami, Brother Joshua, para po sa ating update dito po sa MCGI Diagnostic Center. Maraming salamat Sis Dency Andres Lai sa ating MCGI Diagnostic Center. At yan ang ilang update sa serbisyong publikong isinasagawa natin ngayong araw. Paalala sa ating mga kasangbahay, ang ating pong MCGI Clinic ay bukas ngayong araw sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ito po ay ginaganap every Friday. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Marami pa kayong aabangan dahil meron tayong interesting features sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga nais magpakabit ng solar panels sa inyong bahay. Naghahanda ang Department of Energy ng bagong patakaran upang gawing mas mabilis at mas simple ang proseso ng paggamit ng sariling solar power. Yan ang good news na hatid ni Grace Cassie. Inihayag ng Department of Energy na maglalabas ito ng bagong pulisiya na magpapadali sa pagpapakabit ng home solar panels at battery storage systems para sa mga kabahayang gagamit nito
para sa sariling konsumo. Layunin ng bagong patakaran na mabawasan ang mga permit at iba pang proseso na kailangang pagdaanan ng mga pamilyang nais lumipat sa mas malinis at mas matipid na pinagkukunan ng kuryente. Ayon sa DOE, inaasahang mailalabas ang naturang polisiya sa loob ng 1 buwan bilang bahagi ng pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Kasabay nito, muling hiniling ng Pangulo sa Kongreso ang agarang pagpasa ng Sariling Kuryente Act na naglalayong mas gawing simple, mas mabilis at mas abot kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga tahanan. Naniniwala ang pamahalaan na makatutulong ang hakbang na ito upang mapababa ang gastusin sa kuryente ng mga pamilya, mabawasan ang red tape at mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng renewable energy sa kanilang bahay. Grace Casin, at ito ang good news. Magandang balita para sa mga commuter. Target ng Department of Transportation na simulan ang partial operations ng MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027 na magbibigay ng mas mabilis na biyahe sa mga pasahero sa Metro Manila. Alamin natin ang detalye sa good news ni Gladys Tuwabi. Kinumpirma ng Department of Transportation na nananatili sa schedule ang konstruksyon ng MRT-7 at target pa ring buksan ang 12 istasyon nito sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon sa DOTR, inaasahang makatutulong ang pagbubukas ng unang bahagi ng linya sa pagpapagaan ng daloy ng mga commuter, lalo na sa mga bumabiyahe sa kahabaan ng Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Nagbigay rin ang ahensya ng update sa iba pang malalaking proyekto sa transportasyon. Inaasahang magsisimula ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang 3 bagong EDSA busway stations sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Target din ng DOTR na makumpleto ngayong taon ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport, gayon din ang terminal ng Bukidnon Airport, at ang unang yugto ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Samantala, umabot na sa 70% ang right-of-way acquisition para sa Metro Manila Subway Project, habang nagpapatuloy ang tunnel excavation sa iba't ibang bahagi ng linya. Inaasahan naman ng DOTR na maisagawa ang demonstration run ng Metro Manila Subway sa 2028 bilang isa sa pinakamalaking proyekto sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa bansa. Gladys Tuwabi, at ito ang good news. Yan ang ating good news sa araw na ito. At this point, mas pasayahin na natin ang umaga dahil meron tayong mga kasamang talented na pets. Nakita na ba kayo ng sporty na ibon? Hindi lang sila nakakalamang sa cuteness dahil siguradong shoot na shoot din ng viral birdfluencers na ito ang kiliti nating lahat sa kanilang mga talent. Live na live dito sa ating studio, let's all welcome the Bird Gang, Mr. Edson, Miss Hannah Sofia, Miss Catherine Jewel, together with Sir Honor. Welcome back, Sir Honor, sa Good Morning, Kuya. Please greet our viewers po. Good morning, Kuya po. Magandang umaga po. Ang dami nating alagang dala ngayon. Pwede nyo bang ipakilala po yung mga dala nating mga pets ngayong araw? Simulan siguro tayo kay Miss Hannah. Sino ba yung mga kasama natin ngayon? Hello po, I am Ate Fia and papakilala ko po sa inyo ang aking mga ibon. This is Asia. Isa po siyang Sun Conure. This is Blue. Isa po siyang Indian Ringneck. Hello po, I'm Catherine and ito po si Cookie. Isa po siyang Cockatiel. Oh. Hello po, I'm Eds Doromal and this is Layla. Isa po siyang male kakatil. Good morning, Kuya. Nagbabalik po ang Kuya Honor niyo. Ito naman po si Buddy. Ayan po. Isa po siyang Blue Gold Macau. Alright, kasi nag-guess natin before, Sir Honor. Pero interested po ako yung mga bagong kasama naman po natin. Kasi nakita natin medyo mas bata sila sa ano eh. So pwede po ba namin malaman paano nagsimula yung hilig nyo naman sa pag-aalaga ng mga alagang ibon?
So, bali po kasi kami po talaga is dog owners po talaga kami dati and si daddy po ang may gusto nun. And then, one time lang po nagkaroon lang kami ng outing and then nakakita lang kami ng magandang ibon na humuhuni. And then after po nun, dun po kami nagsimulang maghilig ng ibon nung na-try na po namin siya. Ang una po namin nakuhang ibon is si Layla at doon na po nagtuloy-tuloy yung paggagawa namin ng content. Sir Edson, kailan nagsimula po to? Gaano katagal na kayo nagsimula since na nag-alaga na itong mga ibon? Mga 2 years pa lang po. 2 years ago pa Yeah, lang. starting noon, sabi nga niya, nagpunta kami sa beach. Then meron kami nakitang ibon na ganito siya, pero hindi pa namin alam kung anong breed. Then kapag sumisipol kami, sumasagot siya. So tuwang-tuwa kami. Kaya pag uwi namin, inaral namin siya and after a week, nagkaroon kami ng first bird namin. Nakakatawa naman. Kasi nabanggit nyo, talagang dog owners kayo. Tapos, Yes po. ngayon lang kayo nag-alaga ng ibon. So ano yung something unique sa pag-aalaga ng mga ibon compared sa ibang mga pets tulad nung aso nga na before na alaga natin? First of all kasi, ang birds kasi, low maintenance siya compared sa aso. So alam naman natin kung gaano kalaki yung aso like before ang binibreed namin at inaalagaan. Mga huskies pa. So imagine the noise. Nagkaroon sila ng 6 na puppies and sabay-sabay silang naghahawl. Oo nga. Lalo paghapon. Unlike sa mga ibon kasi, morning, doon sila maingay, pero yung ingay nila music sa ears natin. Okay. So yun ang pinagkaiba ng birds sa ibon. And madali lang po sila alagaan talaga kumpara sa dogs. Sir Ronald, kayo po, kasi alam ko variety of birds sinaalagaan nyo. Meron mga differences po ba yung pag-aalaga sa iba't ibang klase or breed ng mga ibon? May mga special kailangan ba na pag-aalaga sa certain breed tulad ng mga parrots natin? Same lang ang pag-aalaga ng ibon. Basta kailangan lang po nila is mapakain ng maayos. Okay. Tapos, healthy talaga dapat. Kasi naiisip ko yung mga space nila kasi, di ba, syempre iba-iba yung sizes din nila. Meron ba silang specific na needs pagdating dun sa space na kung saan sila mag-stay? Bali, observation yan, sir. Kasi dapat, ang pagtitrain ng ibon, nasa maliit na cage lang. Tapos, kapag oras na nasanay na, saka mo siya ililipat sa malaking cage. Kasi hindi sila matututo kung malaki agad yung cage. Dapat, huwag kayong magtaguan. Okay, oo nga naman. Para Dapat hindi kayo magkakita. hindi kayo magkakita. Hindi kayo magkasundo. Hindi kayo Pero ito na inaabangan ng ating mga kasambahay. Gusto nilang makita kung ano ba yung mga talents nitong ating mga alagang ibon. Sino po ba yung maunang i-feature natin? Si Ate Sophie. Sige, Ate Sophie. Ano ba yung mga tricks ng ating ibon na si Asia, tama? Asia and Blue. So, bali po, ang sisimulan ko po ng tricks ay ang aking mga lovebirds po. Ito po. Okay. Ito muna pala ang mga lovebirds, ang mauuna. Bukod pala sa mga shows, may iba pa palang dalang mga ibon ng ating mga guests ngayong araw. Ang bird Actually, lang. nakakasama ko sila dahil sa mga charity shows. Okay. Mga libre. Para ako yung mentor nila. Yes po. Ito tingnan natin ang mga natutunan ng ating mga... So, bali po, ito po si Sky, ang aking lovebird. So, sisimulan po natin siya ng basketball. So, kukunin niya yung bola at isushoot niya lang po sa ring. Di ba? Ayun. Ngayon po, lalagyan naman natin siya ng tunnel. Kukunin niya po yung bola, pasok niya sa tunnel, and then shoot. Yan! Galing. So, may isusunod pa po tayo. Ngayon naman ang gagawin natin sa kanya. Meron siyang ring po dito. Isushoot niya yung ring dun sa pole. Go, Sky. Shoot. Baba. One more. Shoot. Amazing! One more. Shoot. And isa pa. Balik. Binalik. Shoot. Yes. One more. Last one. Last one. Shoot. Alright. Yes. Good bird. Galing! Nakakatuwa naman. Awesome! Pero matanong ko lang, paano yung naging training nyo para sa... Kasi sabi niyo 2 years pa lang kayo nag-aalaga. Paano nyo tinrain yung mga ibon niyo? Bali po, nung nagsimula po kaming mag-ibon, hindi po talaga nasa isip naming mag-train since nga po talaga kami mga beginner. Nagsimula lang po kami ng pang-alaga lang talaga. And then dun po namin nakilala online si Kuya Onard nung
ano po, nanonood kami ng videos niya kasi na-amaze po kami na, kaya din pala ng ibon mag-tricks. And then doon po kami na-inspire na magsimula ding mag-try. Nung una po, sariling sikap hanggang sa doon po nagsimula namin nakausap si Kuya Honard, nagtanong po kami kung paano magiging training ng bawat ibon at doon po namin nasimulang sumama din po sa kanya sa mga charity shows. Ayun ang maganda yung mga charity shows ni Sir Honor. So Honor, sa mga ibon natin na naalagaan natin, ano yung mga differences naman nila when it comes to pagtitrain nga sa kanila? May mga attitude din ba yung mga ibon? May mga sariling mga personality rin sila? Ay, oo po. Talaga? Kasi ang ibon kasi wala siyang face recognition. Kumbaga, Okay. hindi mo alam kung nakangiti siya o galit. Yeah. Diba? Bigla na lang po siyang lilipad. Kaya mas hamon mag-alaga po talaga ng ibon kaysa sa ibang hayop. Kasi wala silang, hindi mo alam kasatulad sa aso. Kaya diba? nga, oo. Tatahulian ng pusa. Pero ang ibon, wala po. Bigla kayong lalayasan niya. Kaya Kailangan yung band talaga. banding talaga. Pero ano naman po yung pakiramdam kapag nakikita nyo ito nga sa mga charity events natin? Anong pakiramdam kapag nakikita nyo na yung mga bata, yung mga, kahit mga matatanda ay napapasaya ng mga performances ng ating mga ibon? Actually, doon po ako nagsimula sa charity. Then nadamay lang sila. Kasi nga po, nung ako po yung magsimula, gusto ko sana may kasama. Ang problema, wala akong makita. Kasi nga, libre. Wala naman tayong pambabayad sa kanila. Mula nang nakasama ko yung The Bird Gang sa mga charity, ayun, lalong lumawak yung aming mga events. Sir Edson, kamusta naman po yung yung experience nga when it comes to joining the charity events ni Sir Honard? Kamusta po yung experience? Talagang nagpe-perform po ba kayo before or sanay ba kayo sa ganong klaseng kumbaga line-like? Actually, before po, nag-start kami online lang talaga. Okay. Nagla-live lang kami sa isang social app. Tapos doon lang kami talaga nakakaano ng mga audience namin. So, very new sa amin yung itong sa labas naman. So, nag-try din kami, dinadala namin yung mga birds namin sa malls. So, nakikita nila, head turner po talaga kasing mga ibon. Kasi hindi, very unusual ang magdala ng pet na ibon sa loob ng malls, usually dogs and cats. So, nakahata kami, nagpapapicture, ganyan. Sabi ko, what if gumawa na lang tayo ng isang page para lahat ng photos, makolect natin for memories ba? Hindi naman namin expect na ganitong magbo-boom yung mga birds namin. Pero very thankful po kami dahil marami kaming nakikilalang mga tao at nai-inspire po. And hoping yun nga, makasama kami sa mga charity events ni Kuya. Sana all. Yes. Nakakatawa nga, pati ba si Catherine po Yes. di ba? Ano yung feeling kapag nagpe-perform yung mga alaga natin, tapos nakikita yung mga audience natin na tuwan-tuwa dun sa mga alaga niya? Anong pakiramdam? Ano po, parang nahahappy po ako kasi napapasaya po namin yung mga audience. Tapos, parang nai-inspire po sila dahil sa amin. Totoo nga, Katulad niyo siguro, kasi nung nakita niyo si Sir Honard, talaga parang kayo rin Yes, talaga. actually, yun yung first step eh. Na-inspire kami kay Kuya and kami po nag-i-inspire din ng ibang Pass it forward. Pasa-pasa lang. Nakakatuwa naman. Sa panahon ngayon kasi talaga marami po talagang dumadaan tayo sa mga stress, problema, nakakatuwa na may mga ganito tayong pwede mapanood na nakaka-uplift nga at nakaka-inspire nga sa ibang mga audiences natin. Siguro ngayon may mga audience tayo na ngayon na baka na-inspire, kasi nakakatuwa naman talaga, kasi usually nakikita natin yung mga tricks from yung mga typical na alaga natin, na aso, pusa. Pero pag itong mga ibon, nakakatuwa. Tsaka nga, sabi nyo nga po low maintenance yung mga ibon. Kaya very interesting din na matutunan kung paano mag-alaga kahit naman di naman siguro para ipagturuan mag-tricks, pero para mag-alaga ng ibon. Very interesting. Siguro may mga kasambahay tayo na na-inspire din sa inyo. Dahil dyan, Sir Honard, please promote natin sa ating mga kasambahay na siguro ay na-intriga, gusto nilang malaman, saan ba sila pwedeng manood, saan ba nila kayo pwedeng makita ang The Bird Gang para masubaybayan nila. Ayan po, meron po akong Facebook page, Kuya Honard Bird Tricks Show. Meron po akong almost 200,000 followers. Meron po akong tutorial, free po yun, Panood lang po kayo at tuturuan ko po kayong lahat. At kasama natin ang The Bird Gang. So Edson, please, may message po ba kayo sa ating mga viewers ngayong araw? Yes po. Ma-advise ko lang po sa mga gustong mag-ibon. Kung gusto niyo pong mag-ibon, dapat capable po kayo sa inyong mga yung first pet nyo. Siyempre, mga
Hindi po siya kasi kagaya ng mga ibang pets like dogs eh. And hindi po sila, yun nga, minsan nagkakaroon sila ng ano na akala nila laruan ng ibon. Pero dapat po kasi maano sila, maalagaan ng mabuti. And magkaroon po sila ng maayos na place sa bahay. Si Ate Sofia and Catherine, ano naman yung, baka may gusto kayong promote na page ninyo or social media handles nyo, go ahead. So, meron po tayong mga social media platform sa Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube, The Bird Gang po. Doon na po namin pinopost ang aming mga updates and mga bird contents po. Follow nyo na ang The Bird Gang. Again, maraming salamat, Sir Edson, Miss Ana Sofia, Miss Catherine Jill, at syempre, kay Sir Ronald sa pagbisita at pag-share sa amin ng nakakaaliw at napaka-talented ng mga ibon. Mga kasabay, tutok lang kayo dahil marami pa kayong aabangan sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Good Morning Kuya at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Bukod sa Nutrition Month, ngayong July, pinagdiriwang din natin ngayong buwan ang Diabetes Awareness Week. Kaya ano-ano nga ba ang mga bawal at pwedeng kainin ng may diabetes? Pag-usapan natin yan kasama si Police Captain Charmaine Oliva, isang registered nutritionist dietitian from PNP Health Service. Good morning, Captain Oliva. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Good morning, Joshua. Good morning po sa lahat ng mga manonood ng Good Morning, Kuya. Ay, salamat po. Itong unang tanong, syempre ito yung ating $1,000,000 question. Totoo bang lahat po ba ng matatamis ay bawal na talaga kapag na-diagnose ka na may diabetes? Yan ang common misconception, Joshua, no, ng ating mga kapwa Pilipino na kapag may diabetes ang isang tao, kailangan iwasan lahat ng matatamis. Bawal na talaga. Hindi naman kailangan na zero sugar agad, no, Joshua. Kailangan lang tamang portioning at kumain tayo in moderation. Merong mga pagkaing matatamis na natural na pwede pa rin natin kainin at i-enjoy. Alam mo yun, yung mga prutas, di ba? Pwede pa rin naman. Pwede yun, no? So, ito yung mga pagkain na pwede pa rin kainin, pero in moderation. Kasi mayaman to sa nutrients, sa mga vitamins and fiber na makakatulong pa rin sa katawan natin, and even antioxidants. So maganda piliin pa rin pala. Yes, hindi naman bawal. Hindi Piliin naman. lang. Yeah. Pero ano po ba ginagawa ng sugar? Kasi nga ito yung isa sa mga, kumbaga, culprit kumbaga, kontrabida talaga ito nakikita madalas. Pero ano po bang ginagawa ng sugar sa katawan natin, sa ating blood? Ang ating katawan kasi, no, meron tayong mga pagkain, sources of sugar na tinatawag. Ang tawag natin dyan carbohydrates, no? So ito yung mga kanin, tinapay, noodles, or pasta. Ngayon, kapag kumain tayo ng mga carbohydrate sources, pinoproseso to ng katawan natin through digestion, then i-absorb sa ating dugo. No? Nagiging glucose ang carbohydrates. Yung glucose o asukal, no? In simple term. Then, ang asukal, ginagamit ng katawan natin bilang energy sa pag-iisip, sa mga activities natin araw-araw, kapag mag-exercise. So, yun yung main source of energy natin. Ngayon, kapag ang tao ay may diabetes, nangyayari, yung sugar na yon, imbis na gamitin ng katawan as a source of energy, through the hormone insulin, kasi yung pancreas natin is an organ of our body, or lapay in Tagalog. Maglalabas yung pancreas natin ng insulin hormone para maging susi sa muscle cells natin para gamitin yon as energy, yung asukal. Pag may diabetes ang isang tao, either hindi gumagawa yung katawan niya ng sapat na insulin as the key to use the sugar as energy, o kaya naman hindi effective yung insulin sa kanyang muscle. Kumbaga may resistance, hindi niya tinatanggap, hindi bumubukas yung cells, no, para pumasok yung energy. So ganun yung nangyayari pag may diabetes. Kapag hindi effective yung insulin or kulang, naiipon yung asukal sa dugo. Kaya tumataas yung blood sugar level. Doon na nagiging diabetic ang isang Yes. tao kapag may problema. Oo, diabetes ng resulta. Pero ano po ba yung nabanggit nyo kanina na
hindi naman pala bawal 100% yung matatamis. Pero ano po ba yung, kung kakain ng matamis ang merong diabetes, ano po ba yung mas magandang piliin nila? Yan. So, gaya nga ng nasabi ko kanina, no, yung mga natural na matatamis ay magandang source ng mga vitamins and antioxidants katulad ng prutas. No? Other than that, yung meron kasi tayong tinatawag na mga classification ng pagkain natin in terms of sa glycemic index. So, glycemic index, Kuya Joshua, ito yung sukatan ng kakayahan ng pagkain na mag-increase ng blood sugar sa katawan. So, kapag sinabi nating high glycemic index yung isang pagkain, ibig sabihin mabilis niyang napapataas yung asukal sa katawan. So, yun yung i-moderate natin, i-control. Pag naman mga low glycemic index, yun yung mga pwede nating i-enjoy or gawing part ng diet natin on a regular basis. So, apart from fruits, pwede rin natin kainin yung mga carbohydrates like yung mga root crops, no, o yung mga kamote, yan, no. Iwasan lang natin yung sa proseso ng pagluluto, 'di ba? Madalas, Joshua, yung kamote pag merienda, kulang pag walang asukal na dagdag. Kamote Q. Ipiprito pa, no. So kapag may diabetes, kailangan ano lang tayo doon, control lang tayo doon. Mas maganda kung yung preparation natin is nilaga, yan, nilagang kamote. Kung hindi naman maiwasan yung matatamis, in portioning, Joshua, doon tayo magko-control. Moderation pa rin po. Yes. Hindi naman kailangan na Nawala talaga, yes. Moderation. Oo. Kasi Joshua, kapag iniwasan natin yung isang pinaiwas natin completely sa mga pagkain gusto niyang kainin, sabihin natin, magkakaroon ng deprivation. So, pwedeng magkaroon ng impact sa kanya yun. Ang tendency, pagka, pwede siyang magkaroon ng guilt kapag kumain siya na, ay, bawal to. Pero kunain niya, pwede siyang magkaroon ng unnecessary guilt sa kanyang sarili. O kaya naman sobrang strict niya, nutrient deficiency na pala ang maging resulta. So, iniiwasan naman natin na magsabi ng laging bawal lahat ng pagkain. Ano naman po yung mga dapat nating ingatan naman? Kasi iniisip natin, ang masama lang yung mga talagang sa panlasa natin ay matamis. Meron ba pagkain or something na hindi matamis, pero talagang nakaka-spike ng natin, ng blood sugar level, masama talaga siya sa mga diabetic? Yeah. Gaya nga nang sabi ko kanina, yung mga matatamis, obviously, no, yung mga sugary drinks or sweetened drinks like soft drinks, usong-usong yung milk tea, Yes. at saka mga kape, napakadaming coffee shops na around. Tapos may mga latte na dinadagdagan ng napakaraming added sugar. No? So, syempre, obviously, yun po yung mga kailangan nating iwasan at i-moderate. Yung mga other naman po na pagkain na nakakataas pa rin ng sugar, kahit nasabihin natin hindi matamis, carbohydrates, yung mga starchy carbohydrates. Carbs po yan. Yes po, like kanin, at saka mga kamote, tinapay, pasta, noodles. Kapag kinain natin to, kino-convert ng katawan natin as glucose or sugar. So kahit na sabihin natin hindi matamis to, kung sobrang dami naman ng consumption natin, ay pwede pa rin po magdulot ng increased blood sugar level. Pero di ba kailangan pa rin naman po natin ng carbs para gumalaw tayo? Maging source of energy. Pero kailangan lang talaga moderation. Hindi naman dapat no carb diet. Kasi baka mamaya isipin ng iba, ay masama pala itong mga carbohydrates na to. Mag-iingat tayo Huwag na akong doon. mag-carbs. Tama po ba yung ganung mindset? Yun yung talagang kailangan natin pag-ingatan na mindset na hindi porket meron tayong diabetes ay completely bawal na ang carbohydrates. May requirement pa rin ang katawan natin ng carbohydrates. Base yan sa, ayon nga sa PDRI or DOST, around 45 to 60% of your total energy intake should be coming from carbohydrates. So, hindi siya zero. Meron pa rin. Kasi kapag wala naman tayong carbs, saan kukuha yung katawan natin ng energy? So, dun sa stored fats, pag naubos yun, saan pa siya kukuha? Kailangan talaga moderation. Bukod po sa mga prutas na sinabi niya na may natural sugars, ano ba yung mga beneficial naman sa mga may diabetes? Ano naman yung maipapayo niyo na ito yung magandang isama sa diet nila? So, walang isang pagkain na beneficial sa isang may diabetes. Kailangan lang dito yung balancing pagkain. So, isang magandang guide para sa may diabetes yung
Pinggang Pinoy guide. So narinig mo na ba yun, no? Yung Pinggang Pinoy, ang guide dyan, sa isang plato, yung kalahati ng plato mo dapat glow food. So ano yung glow food? Yun yung mga gulay at prutas. Ang another 1/4 naman ng plato ay yun yung mga go food o yung mga carbohydrates carbs, natin. And then the other 1/4 of the plate is yung grow food o yung mga protein sources na ating kinakain. So kung ganun yung ating pagkain on a regular basis, makakatulong yun sa pag-manage ng blood sugar level. So ang result nun, stable blood sugar level kung laging mayroon tayong maayos na pattern sa pagkain. Interesting yun. Pinggang Pinoy kasi Pinggang baka yung Pinoy. iba hindi alam. Kasi usually pag nakita mo yung Pinggang Pinoy ngayon, mas marami kanin Ayun, oo. Ito yung tamang Pinggang Sa Pinoy. bundok, Dapat tapos- 50% ay glow. Yes. 1/4 is yung nating carbs, 1/4 lang. The rest, yung grow foods Yes. natin. Ano naman po yung mga lifestyle changes? Bukod sa pagkain, ano ba yung lifestyle change na kailangan i-observe na ng ating mga kasambay, mga kababayan natin na mayroong diabetes? Okay. Sa lifestyle, bukod sa pag-ayos ng diet, kailangan maayos din yung ating physical activity. So, ini-encourage na meron tayong regular na exercise. Pinaiiwas natin na yung matagal na pag-upo. Ayan. Dapat gumagalaw tayo every after 30 minutes. Ang recommendation natin sa activity is up to 150 minutes of exercise per week or 30 minutes a day. So, pwede yung simpleng paglalakad, pag-jogging, bisikleta, pagsayaw. So, ang kagandahan kasi ng exercise, ini-encourage yung paggamit ng glucose as source of energy sa katawan natin. So, bukod doon, maayos at sapat na pagtulog. Kasi yung tulog, kapag kulang, nag-i-increase po yan ng cortisol, which is a stress hormone, na nakaka-disrupt din po sa ating insulin effectivity sa katawan natin. So kung mataas yung cortisol natin, naapektuhan din. Pati yung appetite natin naapektuhan. Pag masyadong tumataas yung cravings kapag lagi hong puyat. So maganda ho, natutulog tayo up to 7 to 8 hours. Yan. Bukod doon yung sa alcohol intake, Joshua, mahalaga din yung moderation sa alcohol. Kasi may epekto yung alcohol sa pagbaba ng glucose sa katawan. Kapag hindi ka kumain, at the same time nagtatake ka ng insulin or ng blood glucose lowering medication, pwedeng bumagsak ang glucose ng isang tao tas iinom siya ng alak, ganun din yung effect niya. So ang tendency, pabagsak ang sugar, hypoglycemia ang resulta. So ano yung hypoglycemia? Yun yung kondisyon na kung saan sobrang baba na ng sugar mo sa dugo, nangyayari, so pwede kang pagpawisan, manghina, mahilo, manginig, yun yung mga senyales ng hypoglycemia. And another impact ng alcohol, yung mga mixed alcohol, yung mga cocktails, may mga hidden sugar din yun. So nakakataas din, instead of hypoglycemia, hyperglycemia naman ang resulta niya. So hindi natin i-encourage talaga na yung pag-inom ng alak kung may diabetes. So, in moderation. Kailangan may awareness. Iwasan na lang po natin, mas maganda para di mahirapan tayo sa oo. pagkain. Alright. Captain, message naman sa ating publiko tungkol sa kahalagaan ng tamang nutrisyon sa pag-iwas din at pag-manage ng diabetes. Go ahead po. Okay, so ang diabetes po ay isang kondisyon na pwede nating maiwasan at pwede nating maisaayos sa pamamagitan ng proper lifestyle. So, ilalahanin lang ho natin ang Pinggang Pinoy at ang mga advice ng ating doktor tungkol sa medication. Pagmamanage po ng diabetes, kailangan balanse po ang nutrition, exercise, stress management, sleep. Yun po yung mga susi para maisaayos ang ang diabetes. Alagaan po natin lagi ang ating katawan. Ito po ay ating kayamanan. Alright. Captain Oliva, please, baka meron po kayong gustong batiin naman this morning. Go ahead po. Ayan, so binabati ko po ang aking mga kasamahan sa PNP, Philippine National Police. Binabati ko rin po ang aming Chief PNP,
Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Good morning po, sir. Good morning po. At sa aking kinabibilangang unit sa Health Service, ang aming Director, Police Brigadier General Portia B. Manalad. Good morning, ma'am. At sa Philippine National Police General Hospital, ang aming Chief na si Police Colonel Cleto P. Manonga. Sir, maraming salamat po sa tiwala. At sa aking mga kaopisina sa Nutrition and Dietetic Section, good morning. And sa lahat ho ng nanonood, Happy Nutrition Month. And maging malusog po tayong lahat. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga polis. Maraming salamat, Police Captain Charmaine C. Oliva. And dapat talagang balanse lahat. Hindi pwedeng gamot, aasa na lang tayo sa gamot. Yes. Kailangan mag-effort pa rin tayo sa patungo sa ating paggaling. Hindi naman kailangan sumuko na kapag na-diagnose ang diabetes. Kailangan, nandiyan pa rin yung pag-asa natin. Samantala, maki-update naman tayo mula kay Tini na kasalukuyan nasa MCGI Charity Center sa Marikina City. Sis Tini, kumusta dyan sa dental service area? Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Good morning sa'yo, Joshua! Kamusta ka rin? Ngayon, nandito naman tayo sa ating dental services area. Nandito po yan, mga kasambahay, sa second floor po ng atin pong MCGI Clinic. Dito po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And makikita niyo ba, si Doc, tuloy-tuloy pa rin sa pagsiservisyo, konsulta, pagbubunot ng ngipin, at syempre pagsusukat po ng pustiso ng atin pong mga pasyente na nangangailangan po ng dental service. Ayan, no? Active na active. Sobrang daming pasyente dito sa atin pong MCGI Clinic, particular na dito sa dental services area kasi nakita ko kanina sa labas, mahaba-haba po ang pila natin dito sa dental service. Kaya dun po sa mga kasangbahay natin dyan, napupunta po dito at hahabol para po magpatingin ng kanilang mga ngipin, magpa-check up dito sa dental services area. Bilisan nyo na po ang kilos para hindi po kayo masyadong mahulin sa pag-uwi dahil mahaba na po talaga ang pila natin dito sa ating dental service. Pero, kakausap muna tayo ng isa sa mga pasyente natin dito sa ating MCGI Clinic. Kasama ko po ngayon si Ate Beverly. Ayan. Hello po, Ate Beverly. Good morning po. Sige po. Good morning po. Ayun, good morning sa inyo mga kasambahay ha. Ito, si Ate Beverly, nabalitaan ko kasi hindi ito ang una nyo po na pagpunta dito po sa ating clinic. Yes po, pangalawa na po. Pangalawa na. Ano po yung una nyong pina-check up? Pinabunot ko po yung... Bunot ng ipin. Ngayon po? Papabunot ko pa uli yung isa pa dito. Ayun. Kailan po kayo huling nagpabunot ng ngipin dito sa clinic? Last Friday. Opo, bawal po kasi yata yung magkasunod na bubunutan yung ngipin ninyo. Kaya bumalik po kayo ngayon. Opo. Kumusta naman po ang una na po ninyong pagpapabunot ng ngipin? Maganda po kasi parang wala pa akong naramdaman na pain nung binunutan ako ni Doc. Magaan po ang mga kamay, no? Magaan po yung kamay. Opo. May anesthesia rin po, di ba? Opo, meron. Opo, kasi mga kasambahay, libre po yung ating serbisyo. Baka isipin ng iba, walang anesthesia, basta binubunot na lang. Kahit po libre mga kasambahay, maayos po yung serbisyo Opo, natin. maganda po yung serbisyo. Opo, napaglilingkuran po natin ang lahat ng ating mga kasama. Pero nanay, pwede ko po bang malaman, kanino nyo po nalaman na meron pong ganitong klase ng may MCGI Clinic na nag-o-offer po ng libre na mga medical services? Ay, yung kaibigan po ng hipag ko, yun, sinabihan po kami. Tapos yung pumila na lang po kami. Kasi medyo masakit na rin kasi yung ngipin ko eh. Gano'ng katagal yun na po bang tinitiis yan? Na rin po, mga ilang buwan na rin po. Naku, buti po hindi po sumasakit ang ulo ninyo. Ang hirap pa naman yan kapag masakit ang ngipin. Opo, nanay. Pero ngayon po, last na po, kamusta naman po yung overall na experience po ninyo dito sa ating clinic? Maganda po yung serbisyo ng MCGI. Kahit po libre po siya, pero maganda po ang po dito, yung serbisyo po. Opo, libre pero maayos, Opo, no? maayos po. Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Babalik ka pa naman, nanay, kapag
kailangan mo. Opo, baka po magpapapustiso na rin po ako sa baba ng ngipin ko. Ayun. Pwede po. Tsaka kung may kakilala po kayo na kailangan din ng medical services, gaya po ninyo, papuntahin nyo lang po dito. Libre naman po. Every Friday yan, mga kasambahay, nandito po tayo. Opo. Opo. Nanay, last na. Baka may gusto ka nang batiin. Go ahead po. Wala, nahihiya si nanay. Pero ayun, salamat po sa Diyos sa pagpapaunlak sa amin. Salamat din po. Salamat. Kumain na po ba kayo? Opo. Kumain na. Okay. Kailangan po yun. Kailangan busog bago magpabunot. Sige pa. Salamat po sa Diyos. Nanay Beverly. At alam niyo mga kasambay, isa lang si Nanay Beverly sa matutulungan po natin ngayong araw na ito. At kaya nga po ng kanina ko pa sinasabi mga kasambahay, humabol na po kayo kasi hanggang 9 a.m. lang po ang ating registration. At lahat po na makakapagparehistro sa hanggang 9 a.m., sila lang po ang mapagbibigyan na makapagpakonsulta at makakuha po ng free services natin dito po sa ating MCGI Clinic. At uulitin ko lang po, yung ating mga free services ngayong araw, meron po tayong medical consultation for adult, pediatric consultation, optical with free reading glasses, OBGYN consultation, meron din po tayong dental services dito po sa ating clinic, check-up, extraction, and dentures. Meron din po tayong other services gaya ng ECG, CBG or sugar test, urinalysis, physical therapy, at hemoglobin A1C test. At yan po muna ang update dito po sa ating MCGI Clinic Dental Area. Balikan natin si Broski Joshua. Kamusta ka naman dyan, Broski? Malamig, napakalamig ng studio kapag walang tao. Maraming salamat, Tini. Maki-update naman tayo ngayon kay Sis Dency na nasa MCGI Diagnostic Center. Good morning po, Sis Dency. Kamusta na po dyan? Yes, good morning again, Brother Joshua. Good morning, Kuya. Good morning po mga kasambahay. Mag-update lang po kami as of 7:30 a.m., Brother Joshua, sa atin pong mga gampanin gawain dito po sa atin pong MCGI Diagnostic Center. Tuloy-tuloy po ang ating pong pagseserbisyo, pagbibigay ng mga libreng medical services sa atin pong mga kababayan at kapwa-tao. At as of 7:30 a.m., Brother Joshua, tayo po ay may nakausap ng mga pasyente at may ilan po sa kanila ay nakauwi na sa awa tulong ng Diyos dahil ang kanilang mga libreng gamot. Ayan. Meron po tayong naitala sa adult medical consultation na 33. Wala pa pong nagpakonsulta sa atin pong pediatric consultation. 2 po sa optical services at meron pong 11 para po sa ating dental services. Ayan po. At kasama ko po ngayon dito sa atin pong MCGI Diagnostic Center ang atin pong mga kapatid na volunteers. Ang mga kasama po natin sa mga medical staff and practitioners habang nag-a-assess at nagba-vital signs po sa atin pong mga pasyente. Ang mga kasama sa UNTV News and Rescue, ayan po ang atin pong mga GCOS para po sa ating mga pagkasaludar sa atin pong mga kababayan. At syempre, ang mga nagbibigay po ng mga libreng almusal, ang atin pong mga mothers mula po sa MCGI. Ayan, salamat po sa Diyos. At syempre po, tuloy-tuloy po ang ating pagseserbisyo dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Good morning, Kuya! Salamat sa Diyos. Back to you there, Brother Joshua. Maraming salamat po, Sis Dency Andres. At syempre sa ating mga volunteers na laging kasama natin sa lahat ng ating mga charity works. At ngayon, good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Binabati natin si Ian Miranda. Good morning sa'yo. Namimiss ka namin dito. Good morning po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa aming paghatid ng pag-ibig at malasakit sa ating mga kababayan. Kita-kits po ulit tayo next week, God willing, mula 6:30 ng umaga hanggang 9 in the morning. Dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Kuya!